Agapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi,
at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Araw-araw, hindi makakilos sa panghusga na lang. Araw-araw, sana. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga nakakapakinig at nakakapanood sa aming programa ay Happy Thursday po sa inyong lahat. Ngayon ay arawan ng Webes, kaya makakasama niyo na naman kami sa aming programa, Ang Aksyon Kababaihan, dito lamang sa DZRH. Ang aming pong programa ay programa dito sa DZRH na nagbibigay ng spasyo upang pag-usapan ang mga issues ng mga kababaihan at ganoon din ng mga manggagawa. At sa punto po na yon, araw ng mga manggagawa, bukas ay ating gugunitain yung pandaigdigang araw ng mga manggagawa o International Labor Day. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon ay hindi malayo doon sa usapin ng mga manggagawa. Ako po ang inyong ka-aksyon, Marco Gohol, isang lalaking feminista na naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng lahat. Doon po sa mga nakakapakinig sa atin at nakakanood sa Facebook at sa YouTube ay pwede po kayong mag-comment at mamaya subukan nating mag-entertain ng ilan sa inyong mga tanong o kaya naman ay mga insights. Hindi ko na po papatagalin pa, no? Pinakikilala ko po ang ating mga panauhin, ang ating pong topic for tonight. Siyempre, ang sakit-sakit pag nakikita natin yung mga taxes natin, ano? Doon sa ating income tax. Tapos kapag bumibili tayo ng mga pangunahing bilihin. Pero, kamusta ba yung mga tao naman o yung mga entities o korporasyon, for example, na grabe-grabe yung laki ng kanilang mga kinikita. So ang pag-uusapan natin ngayon ay everything about wealth tax. Kaya pinakikilala ko po ang ating mga panauhin. Una po ay si Attorney Tony Salvador mula po sa Third World Network. Good evening, Attorney Tony. Hi, good evening Marco. Good evening sa inyo lahat. Good evening Claire. Yes, at kasama rin po natin ang Vice Chairperson ng Akbayan Youth na si Claire De Lune Lopez. Hi Claire. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Kuya Marco and Attorney Tony. Alright, sige. Diretso na tayo, no? Kasi kanina nagkaroon ng press ko and I was also there and I've heard yung mga paliwanag. Pero ngayon maganda na mapakinggan din ng ating mga kaaksyon. So baka maganda si Attorney Tony muna yung una kong tatanungin. Kasi I've heard na yung Akbayan may na-file na panukalang batas, no? Pero nung binasa ko to, maganda yung paliwanag doon sa explanatory note, eh. Baka, Attorney Tony, baka pwede mo munang ipaliwanag. Kumbaga doon sa explanatory note, yung pinanggagalingan o yung dahilan kung bakit kinakailangan ito, no? Can you expound that? Oo, primarily, salamat Marco. No? So primarily, alam naman natin na medyo hirap, no? Hikaos yung bansa natin. In fact,
even before the pandemic, no, malaki yung pangangailangan natin in terms of funds para sa education tsaka sa health. Healthcare siguro yung mas na number one kasi masyadong marami sa mga kababayan natin na nahihirapan magbayad ng mga ng mga hospital bills. Although alam na natin may zero billing na, gayon pa man marami pa rin gastos pagka na-hospital ang isang tao at yung foregone revenues na hindi makakatrabaho ang isang tao, napakahirap bitbitin para sa nakakarami. At the same time, syempre hindi naman lahat entitled to zero billing. Marami rin tayong mga middle class na hindi naman exactly mayayaman, although pinalad na meron silang stable na trabaho, merong employer-employee relationship, ika nga natin sa labor law, na hirap, no? Kasi kung halimbawa papatingin ka sa doktor at kada punta mo ay babayad ka ng 1,000 pesos or kung ma-hospital ka, alam natin, minsan 100,000 ang pinag-uusapan. So, dahil nga kailangan natin ng additional funds, ang pagpipilian mo lang naman dalawa mangungutang ka ba bilang bansa o kaya magre-raise ka ng taxes o kaya magiging mas efficient ka sa pagkolekta ng taxes. Siyempre out of the question na yung pangungutang kasi talaga namang matindi na yung debt crisis natin So, yung pagiging mas efficient sa pagkalap ng mga buwis, nandiyan na tayo, no? Hindi natin matatawaran yan, mahalaga rin yan. Pero mahalaga talaga na mag-impose ng additional revenues. At among the citizens ng Pilipinas o among the individuals na may kakayahan para mag-contribute baka nga for the first time para sa iba ay yung mag-impose ng wealth tax doon sa mga sobrang yaman. Hindi natin, ang pinag-usapan natin dito hindi yung mga manager sa bangko kasi hindi aabot so ang primary nga na pinapakita natin doon sa bill ng akbayan, ang unang-una yung universal healthcare. Ifa-fund natin additional na funds para sa universal healthcare. At ang kukunin lang natin yung mga tao, ang magbabayad lang ng buwis, yung mga taong merong tinatawag na net worth na lalabas sa 300 million. Yes, So, mamaya attorney, puntahan natin yung mga details nung batas mamaya interesting yun kasi nung nag-discuss na ito, yun yung parang nun, napaisip kami ng mga attendees nun, parang very practical at mukhang feasible naman talaga. Pero balikan ko mamaya yung detalye ng panukalang batas. Si Claire baka may idadagdag lang kasi kanina of course dun sa press con may ilan din kayong mga na-raise bilang mga youth, workers. Tingin mo, maliban doon sa binanggit ni Attorney Tony, are there other reasons para timely na ipasa na nga itong wealth tax? Yes, no, Kuya Marco. Masyado ring very comprehensive naman na rin yung nabanggit ni Attorney Tony. Pero sa paglalawak lang sa lente ng mga kabataan, kami sa Akbayan Youth, nakita natin kung paano direktang tinatamaan ng kabataan ngayon sa krisis natin sa petrolyo. Hindi lang sa pamasahe, kundi sa kabuuang gastos natin sa pamumuhay at mismong pag-aaral ng bawat estudyante. At nakita natin dito halimbawa, naglabas ang CHED na dapat mag-online classes na ang lahat ng mga universidad bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis. Pero sa totoo lang, nakita natin na ipinapasa nito ang responsibilidad sa atin mismo bilang isang estudyante at bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Pero sino ba yung sasalo ng gastos sa internet, gastos sa kuryente? Di ba yung mga magulang din o yung mga working students na pilit din pinagsasabay yung trabaho at pag-aaral. Kaya sa amin, sa lente ng kabataan, malinaw na kailangan ng karagdagang pondo at konkretong suporta. Nakikita natin na helpful itong batas na ito, itong hopefully maging batas na ito dahil mismo dito tayo kukuha ng karagdagang pondo, lalo na sa panahon ng krisis. Although ito yung gusto nating mas maidagdag pa sa panukalang ito, lalong-lalo na kinaharap natin itong krisis sa petrolyo na hindi lang din naman kabataan at
talagang milyong-milyong mamamayan ang tinatamaan. At kung idaragdag ko rin no, sa panig naman ng mga manggagawa na nakasama natin kanina sa presscon, yung kanilang, binanggit din nila yung kanilang sitwasyon. Marami sa mga manggagawa natin ngayon ang nawalan na ng kabuhayan, lalo na yung mga manininda, dahil nakita nila na dahil sa taas ng bilihin, wala na ring bumibili sa kanila. No? Even yung mga mismong consumers, tinuturing nilang suki nila no, ay nawawala na rin dahil nga sa pagtaas ng mga bilihan. So sila mismo bilang manininda ay napipilitang magsara na lamang. At ganun din sa lente ng mga riders na mga nakasama natin kanina sa presscon. Sila mismo napipilitan na habaan yung oras ng kanilang pagbiyahe. Mula sa 8 oras hanggang 10 oras ng kanilang pagbiyahe, umaabot ito ng hanggang 16 hours. So doble yung kanilang pagtatrabaho, doble rin yung ginagastos nila sa gasolina, pero kakarampot pa rin yung naiuwi nilang kita. So nakikita natin na malaki yung epekto ng krisis ngayon no, sa kabuhayan ng marami, at ganun din na dahil ito na rin yung malaking pangangailangan na dapat may karagdagang pondo tayo na nagmumula sa gobyerno na at dapat ito'y magmula no, sa wealth tax na pinag-uusapan natin ngayon. Yeah. Thank you so much, Claire, for summarizing kung ano yung mga naging highlights ng discussion kanina. No? Marami pa, no? Kulang pa yung oras para i-highlight mo talaga yung problema at tindi noong mga pangangailangan natin dito. At mga binanggit nga ni Atty. Tony kanina, mula dun sa pandemic, sa health crisis, ngayon na meron tayong crisis sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, at madalas na rin yung mga krisis na epekto ng global warming, no? At parang andiyan na talaga lagi ang krisis. So, pag may krisis, may pangangailangan na tulong yung mga mahihirap, mga manggagawa. Kaya again, mga ka-aksyon, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung panukalang batas na magkaroon ng wealth tax. At yan ngayon yung ididetalye sa atin ni Atty. Tony. Kasi again, yung akbayan ay nag-file ng panukalang batas na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung detalye. Ano ba yung nilalaman ng panukalang batas na ito sa wealth tax? Go ahead, Atty. Tony. So, ang sinusubukan nating i-tax dito sa wealth tax ay yung individual person. So, hindi bang korporasyon ang itatax natin, mga individual persons. At ang katulad na nabanggit ko kanina, yung pinakasobra 5% sa 10,000, bali magkano yun? 150 pesos, di ba? Tama ba? Oo, tama. Tama ang computer. Mga 150 pesos. Of course, pagka may bilyones ka na, medyo malaki na rin. Pwedeng hundreds of millions din ang babayaran mo. Kaya malaking bagay yun. Ang ginagawa natin dito sa wealth tax, progressive din. Among the rich, very rich people. So, yung mga mas maliit ang net worth kumpara sa iba, maliit yung babayaran. Mag-uumpisa tayo sa 1.5%. Graduated, para sa income tax ng mga manggagawa, graduated, pataas ng pataas. Of course, yung pinakapataas, 3%. Medyo mataas pa rin. Yung gusto ko na sabihin, etong wealth tax, of course, final to ng akbayan. No? Actually, pangalawang beses ito final ng akbayan. Nung una, nung previous Congress. At pinirman to nung 4 na House of Representatives, members of the House na nagmumula sa akbayan. So talaga, bagamat akbayan ang gumawa nito, nag-umpisa rin yung inisyatiba sa mga iba't ibang grupo, katulad ng mga manggagawa na rin, mga workers, mga mangingisda, mga informal settlers, mga NGOs, at saka yung Third World Network, no. So kasama rin yung yung Freedom from Debt Coalition. So hindi to gano'n naman talagang idea ng batas, 'di ba? Dapat manggagaling sa mamamayan. So kinalap na lang ng akbayan yung kagustuhan ng mga mamamayan, at awa ng Diyos ay tugma siya sa kagustuhan din ng akbayan. Thank you so much, Atty. Tony, doon sa initial na pagpapaliwanag, no? So mga ka-aksyon, doon sa majority ng mga nakakapakinig sa atin, kasi I'm sure, majority naman sa mga masang Pilipino, hindi tayo maapektuhan ito. Wala tayong 300 million, no? Ang pinag-uusapan po natin na panukala na kuhanan nitong wealth tax from the word itself, wealth, no? Yaman. Kasi 'di ba? Parang deserve naman natin mamuhay ng sapat. Pero pag ikaw naman ay sobra-sobra, sukdulang yaman, hindi ba dapat mas malaki naman yung contribution mo sa ating gobyerno para we expect, ideally,
na ito ay magiging serbisyo para sa mamamayan. Ayan, may mga ilang tanong lang dito sa online sa atin, no? Si Jonathan Inclano, sabi niya, wealth tax daw, kaya daw bang ipalit ng government sa VAT? Ayan, no? So, kasi syempre, nagka-suffer sa VAT ay yung mga manggagawa. Sige, attorney, may isa pa akong tanong bago ako pumunta kay Claire. Pero ano ba, saan pupunta tong makokolekta na ito? Kasi syempre, maganda yung intensyon, mag-tax doon sa mga sukdulan ng yaman. Pero saan naman gagamitin itong malilikom na pondo na ito? Doon sa bill mismo ng akbayan, in-enumerate doon sa Section 6 kung saan-saan gagamitin. So, number 1, yung contribution para additional funds sa Republic Act 11223 or yung Universal Healthcare Act. Kailangan talaga i-fund natin yung PhilHealth. Additional money will go a long way. Pangalawa, kailangan din na magtayo na ng mga additional health facilities, lalong-lalo na mga ospital at improve yung mga current health facilities natin. I'm sure napaka-common na experience natin na makita yung government hospitals na talagang punong-puno. Bagamat magagaling yung mga doktor at saka mga nurses at saka mga iba pa mga orderly at iba pang healthcare workers, pagka sobrang dami ng trabaho, talagang hindi na ma-attendan lahat ng mga pasyente. Tapos gusto rin natin ng additional funds para sa education at saka training ng medical students sa mga public universities at saka para makapag-hire ang gobyerno ng additional doctors para sa mga public hospitals. So meron pang 4 na additional na mga gamit, pero siguro yung 3 lang yon maaari ng mag-focus doon sa 3 yon. I see. So parang ako nga ang tingin ko diyan agad, kumbaga ito yung mga pangunahing pangangailangan talaga at yung pinakang naapektuhan o kinakapos sa pangangailangan na ito sa medical ay yung mga mahihirap. So parang maganda yata yung intensyon ng panukalang batas na ito. Yung pinakamayayaman ay tulungan yung mga pinakamahihirap. Pero syempre, ang serbisyo naman ng gobyerno ay para sa lahat. Sige. Claire, Miss Claire, again, kanina sa press con, ipinaliwanag ninyo at napakinggan natin doon kasi si Kong Percy Sendanya was there at nanghingi ng update yung media, for example, kung kamusta ba ito sa House. At syempre, alam naman natin ang proseso para maging ganap na batas ang isang panukalang batas. So, ano sa tingin ko, dahil mula sa Akbayan din naman, Akbayan Youth, tapos narinig mo rin yung sentro kanina, anong tingin nyo dito? Anong basa nyo sa chance na nito na pumasa sa houses at ano ba yung dapat gawin ng mga mamamayang Pilipino? Kung ang makikinabang nito ay yung mga kagaya nating manggagawa, ano ba yung dapat gawin para maipasa ito? Well, sa kasalukuyan, Chris Marco, pending pa rin ito sa House, at nakikita natin na medyo mabagal yung pag-usad nito dahil of course yung mismong Pangulo natin na isa rin sa mga bilyonaryo na dapat sinisingil natin, nabanggit nga kanina ni Akbayan Rep Percy Sendanya na dapat manguna ang Pangulong BBM na bulungan din ng kanyang mga best friends na mga bilyonaryo na dapat ipasa na ito, na dapat isa itong urgent bill na ipasa ngayong taon, lalong-lalo na sa panahon ng ngayong krisis, at yung sa iba pang mga katanungan, of course, yun nakikita natin na hindi ito laban lamang ng mga representante natin sa akbayan. Ito ay laban nating mga mamamayan bilang kabataan, bilang mga manggagawa. Kaya ito rin yung pangunahing panawagan natin bukas sa Mayo 1 sa Labor Day. Nakikita natin dahil sukdulan na rin yung itsura ng tax system natin sa Pilipinas na tax after tax ang nakikita natin na ipinapataw sa ating mga ordinaryong Pilipino at dapat makita naman natin na kung sino yung may sukdulan ng yaman, sila naman dapat ang may ambag na malaki lalong-lalo sa panahon ng krisis. Dahil nakikita natin kurot lang naman ito sa kumpara sa yaman na meron sila. At even yung sagot ni BBM doon sa naging pahayag natin na dapat ito ay urgent na ipasa. Nabanggit niya recently na baka magsialisan yung mga bilyonaryo dito sa Pilipinas kapag
pinasa natin tong wealth tax. Pero nakikita natin no, mismong Pilipinas nga ang pinagkakakitaan ng mga bilyonaryong ito. So luging-lugi pa sila kung sila mismo ang aalis dito sa Pilipinas. Kaya hindi ito ang sagot, hindi ito ang sagot dapat ng Pangulo na kung talaga siya mismo may concern sa atin bilang isang bansa. Yeah. Thank you so much, Claire. Baka si Atty. Tony gustong may idagdag doon, pero isingit ko na rin, Attorney, para isahan na lang yung pagsagot mo. No? Kasi I'm sure si Atty. Tony ay abogado din ng mga manggagawa at updated dun sa mga panawagan sa dagdag sahod. Siyempre, yung panawagan ngayon dito ay buwisan nga ng buwisan yung mga pinakamayayaman, pero may panawagan din na magkaroon ng, for example, national minimum wage at yung legislated wage increase. Ano yung mga huling mensahe mo, attorney, sa programa natin patungkol doon sa mga panawagan na yun ng mga manggagawa? Siyempre, patungkol nga din doon sa wealth tax, no? Of course, katulad ng binanggit ni Claire kanina, maliit lang yun eh. Parang ang sabi nga natin, parang balato lang, hindi na masyadong malaki. At saka, ironically, magre-redound din sa benefits ng mga bilyonaryo itong wealth tax eh. Kasi yung gagastusin naman ng gobyerno, hindi naman ilalabas sa Pilipinas, gagastusin din sa healthcare sa construction ng mga ospital. Sino ba may pagmamayari ng mga yun? Di syempre, yung mga bilyonaryo rin. Pero maganda yung tanong mo, patungkol sa mga manggagawa. Syempre, kailangan talaga ng wage increase ng mga manggagawa kasi talagang hindi mo maiisip, ma-imagine man lamang kung paano napapagkasya ng isang manggagawa. Lalong-lalo na isang padre o madre de pamilya na paano napapagkasyahin yung minimum wage eh. In fact, kahit na subukan mo nga i-compute, kahit na doble ng minimum wage or dalawa kayong mag-asawa na nagtatrabaho na kumikita kayo ng minimum wage tapos meron kayong dalawang anak, kahit na doblehin niya pa yung sahod niyo, mahihirapan pa rin kayo. So talagang kailangan lang na magkaroon ng national legislated wage increase at gawing hindi masyadong malalaking diferensya ng mga minimum wage sa iba't ibang rehiyon. Kasi hindi naman talaga ganun kalaki yung diferensya in terms of standard of living eh. Yung mabibili mo sa Lucena, mahal din eh. Kumpara mo sa amin, mas mahal pa nga yung mga seafoods eh. Kung kumpara mo sa NCR eh. So, yun, pero sorry, yung sa VAT kanina na tinanong, hindi ko pala na kung talagang successful tong wealth tax, maaaring ma-reduce yung VAT. Kasi may pagkukuhanan na ang gobyerno ng additional funds eh. So, maaari siya mabawasan significantly. Yeah, at least siguro mabawasan kung sakasakaling magtagumpay nga itong pag-collect ng wealth tax. Ako, mayroon akong gustong i-highlight din dun sa press con kanina. No? Maganda sinabi na nung isang leader dun mula sa New Rain na yung mga manggagawa, tayo yung nagpapakapagod para kumita yung kumpanya at pagdating sa hatian nung tinrabaho o kinita, ang pinakamalaking kinita napupunta naman dun sa may-ari eh. 'Di ba? Hindi ba't mas makatarungan na kung kanino napunta yung pinakamalaking tubo, dapat siya rin yung magbigay ng malaking kontribusyon para naman doon sa serbisyo para sa kapakinabangan ng nakararami. So, siguro yun yung awakening call para doon sa mga bilyonaryo natin dito sa Pilipinas. Claire, sa huling ilang minuto natin, baka gusto mong imbitahan yung ating mga tagapakinig. Ano ba yung mga magiging aksyon bukas sa International Labor Day? Sa mga kasama po nating tagapakinig ngayong gabi, no, inaanyayahan po namin kayo na sumama bukas bilang sa paggunita ng ating Labor Day, no, bukas Mayo 1. So makakasama po kami bilang sa hanay ng Akbayan Youth, mga hanay ng kabataan. At isa rin po, of course, sa panawagan natin ang wealth tax. Kasama na rin po dito, no, ang saring panawagan namin para sa mga interns, no, sa mga kabataang estudyante na nagtatrabaho, mga working students na interns are not free labor. So we're hoping po na makasama namin kayo tomorrow at mas marami pa sanang mga kabataan mas makita at makasama ang mga manggagawa bukas. Yes, thank you so much, Claire. Attorney Tony, any last message sa ating mga tagapakinig? Maraming salamat. Sana suportahan natin at hikayatin natin yung ating mga mambabatas na ipas na finally itong wealth tax. Na hindi naman to bago, no? Kahit nga yung United Nations, pinag-uusapan na to eh. Nakakadalo naman ako dun sa mga negotiations
Nairobi, sa Africa, at saka sa New York City, sa Estados Unidos. At isa sa mga pinag-uusapan doon, yung taxation of high net worth individuals, which is exactly kung ano sinusubukan natin gawin. Liwanagin ko lang, although palagi natin binabanggit na dito sa programa yung wealth tax, ang ginamit nating salita doon sa Akbayan Bill, yung House Bill 4304, ay solidarity contribution. Kasi parang mas reflective yun nung gusto nating panghihikayat doon sa mga mayayaman. Although pinag-uusapan na rin na baka nga mas mabuti na tawagin na natin wealth tax kasi minsan baka malito yung mga tao. Pero so far, solidarity contribution. Pero nung nakausap natin si Kong Percy a few months ago, sinabi niya balak niya papalitan na rin sa talaga ng wealth tax. Alright, sige. Para mas kumbaga, madaling tumagos sa masang Pilipino. Thank you so much doon, Atty. Tony and Claire De Lune Lopez. Ayan, no. Bago tayo tapos mga ka-action, gusto ko lang batiin ng una, belated happy birthday, Atty. Tony Salvador. Ayan, nag-birthday siya 2 days ago. Belated happy birthday. And I also want to greet my friend who's celebrating her birthday today, si Jeline Servidad. And finally, gusto ko lang din magbigay ng message doon sa pamangkin ko na best setter ng UAAP. Unfortunately, hindi sila, ng volleyball, women's volleyball, unfortunately, kinapos lang kahapon. Pero saludo pa rin sa team ng Adamson, kay Shiny Tura, kay Faye Sagisay na aking pamangkin. Still, congrats. Bawi na lang next season. Ayan, maraming salamat mga ka-action for joining our program. Samahan nyo kami every Thursday from 10 to 10:30 p.m. Ang Aksyon Kababaihan dito lamang sa DZRH. Magkita-kita po tayo bukas. Makikisa rin po ako sa International Labor Day. Maraming salamat and good night. Thank you. Salamat. Hindi makakilos sa ang husga ng